Yung boto ko is based on yung panawagan ng aking mga kadistrito. Ang boto na ginawa ko is based on my appreciation to the complaint which was filed. Ang boto ko was based on what was just, what was fair. Isa si Quezon City 4th District Representative Bong Suntay sa 25 kongresista na bumoto ng no sa approval at transmittal ng articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa Senado. Sa eksklusibong panayam ng SMNI News, sinabi ni Suntay na marami sa kanyang mga kadistrito sa QC ang tutol sa impeachment. Sa aking pag-iikot, pag tinatanong ko sila, makakatulong ba itong impeachment o hindi? Karamihan sa kanila sinasabi, mas may mahalagang bagay na kailangan gampanan at masyado nang divided yung ating bansa. Bilang abogado, sinabi rin ni Suntay na sinuri niya ang mga ebidensyang iniharap laban kay VP Sara. Kabilang dito ang testimonya ng self-confessed bagman na si Ramil Madriaga. Yung kay Madriaga na lang eh. Ang unang affidavit ni Madriaga was 5 pages. Yung supplemental affidavit was around 42 pages long na. At may bagong may mga bagong allegations na. So, parang mali, di ba? And Madriaga was a convicted felon. And we cannot hold what he was saying as gospel truth. Kabilang din sa konesyon ni Suntay ang inilabas na records ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC kaugnay sa cash inflows at outflows ng mag-asawang Sara Duterte at Mans Carpio na umabot umano sa 6.7 billion pesos mula 2005 hanggang 2026. Dito inuugnay ang alegasyon na may ill-gotten wealth sina VP Sara at second gentleman Mans Carpio. Because a salin is a picture of both real and personal property of the official reporting at a certain period on a specific date. So, hindi talaga magbabangga. So, for those reasons, sabi ko, hindi dapat. Isa si Congressman Suntay sa mga pinakaunang supporter ng unity team ni VP Sara at Pangulong Bongbong Marcos noong 2022 elections. Ngunit ang tambalan ng dalawa noong eleksyon ay nauwi ngayon sa matinding grian sa politika. Kasi everyone knows hindi na alay yung dalawa nung nagkaroon sila ng falling out. Now, bakit impeachment yung recourse kung talagang ang gusto lang natin is to hold the Vice President accountable for the allegations against her? Bakit hindi tayo mag-file ng appropriate na kaso? So ano ba yung hinahabol natin? Managot siya at makulong siya? O ang hinahabol natin, wag siyang makatakbo? So those needs, binalansi ko yung mga bagay na yon. Nilinaw naman ng abogadong mambabatas na hindi nito inaalis ang accountability sa mga opisyal na dapat managot. Pero anya, kung may sapat na ebidensya sa alegasyon ng korupsyon ay mas mainam na magsampa na lang ng kaso. Ito naman ang mensahe ni Congressman Suntay sa kanyang mga kadistrito at sa masang Pilipino. Ang gusto ko lang makapagtrabaho to be able to legislate pero naging busy kami lagi sa politika. Kaya I hope matapos ng lahat nito and we could all just go back to work and then serve our country. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihar, SMNI News. Muling humili ng temporary restraining order sa Korte Suprema ang kampo ni Senador Ronald Bato de la Rosa upang mapigilan ang anumang iligal na pag-aresto, pagditine o paglilipat sa senador sa International Criminal Court o ICC. Sa inihain itong very urgent manifestation of supervening events, sinabi ng Torion and Partners Law Firm na dapat mapigilan ng Korte Suprema ang anumang hakbang na hindi dumadaan sa isang Philippine court. Iniulat ng kampo ni De La Rosa sa Supreme Court ang tensyon sa loob ng Senado noong Miyerkules. Kabilang dito ang presensya umano ng mga tauhan ng NBI, tagkang pagpasok sa ilang access points, puntukan at lockdown sa Senate complex. Ayon sa kampo ng senador, walang anumang operasyon o international process ang maaring maglagay sa panganib sa Senado bilang isang constitutional institution. Iginit din ng kampo ni De La Rosa na patuloy nilang gagamitin ang lahat ng legal remedies upang protektahan ang karapatan at mandato ng isang Pilipinong senador. Umaasa naman ang kampo na proproteksyonan ng Supreme Court ang isang Pilipino na hindi mapapasakamay ng mga dayuhan lalo pat foreign court ang ICC. Nauna nang naipakulong sa ICC si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa war on drugs ng kanyang administrasyon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Aaron Rojas, SMNI News.
Nakipagpulong si Asian Development Bank President Masato Kanda kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang Palace nitong Biyernes, Mayo 15. Ito'y upang talakayin ang karagdagang suporta ng ADB sa Pilipinas sa harap ng epekto ng sigalot sa gitnang silangan. Sa naturang pagpupulong, sinabi ni Kanda na handang maglaan ang ADB ng hanggang $1.75 billion na karagdagang pondo upang tulungan ang pamahalaan na tugunan ang epekto ng krisis sa ekonomiya ng bansa. Ayon sa ADB, malaki ang naging epekto ng kaguluhan sa Middle East sa Pilipinas dahil sa pagdepende nito sa inaangkat na langis, pataba at iba pang pangunahing produkto mula sa pandaigdigang merkado. Dahil dito, nagdeklara ang pamahalaan ng National Energy Emergency at nagpatupad ng mga hakbang sa ilalim ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport. Sinabi rin ng ADB na bukod sa kasalukuyang humigit kumulang $2 billion na policy-based loans na inihahanda para sa Pilipinas ngayong taon, maaari pa itong magbigay ng karagdagang policy-based at counter-cyclical lending. Nagpahayag din ang ADB ng kahandaang tumulong sa mga ahensya ng gobyerno sa pagpapalakas ng food at energy security ng bansa. Kabilang dito ang suporta sa Department of Agriculture para sa domestic fertilizer security at sa Department of Social Welfare and Development para sa social protection programs. Kasama rin sa plano ang pamumuhunan sa clean energy, energy efficiency at mass transit systems upang mabawasan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis. Ang ADB na itinatag noong 1966 ay isa sa mga pangunahing multilateral development banks na nagsusulong ng sustainable, inclusive at resilient growth sa Asia at Pacific. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si President Katarong, SMNI News. Posibleng hindi lamang tungkol sa pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa ang naganap na kaguluhan sa Senado. Matatandaang inilarawan ito ni Senadora Amy Marcos na isang ganap na Senate siege dahil sa nakakagulat at nakatatakot na pagpasok ng mga armadong lalaki na nagpakilalang mga operatiba ng NBI upang umano'y pasukin at arestuhin si Senator Bato. Kinumpirma naman ni Senate President Alan Peter Cayetano na umabot sa 27 warning shots ang pinakawala ng Office of the Sergeant at Arms o OSAA matapos tumanggi ang armadong grupo na ibaba ang kanilang mga armas. Ngunit para kay Attorney Raul Lambino, may mas malalim na politikal na motibo sa likod ng marahas na pagkugkob na ito. Sa tingin ng nakararami, target ng kaguluhan na yan na mapuwersang mabago ang bagong liderato ng Senado upang paboran ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. At sa tingin po nila, dahil ang nakaupong Senate President ngayon ay si Senator Alan Peter Cayetano at yung mga 13 senador plus may 2 independent ay mamimiligro talaga yung impeachment, hindi magkakaroon ng conviction. Bukod sa impeachment, naging mitya rin umano ng siege ang matinding takot ng administrasyon sa flood control scandal. Ayon kay Lambino, kapag muling binuksan ng bagong liderato ang investigasyon, posibleng lumabas ang mga ebidensya at matukoy kung sino ang nasa likod ng malawakang korupsyon. Nababahala itong administrasyon at mga matataas na opisyal ng pamahalaan na pag binuksan yung investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee, na sa ngayon ay naibalik na kay Senator Rodante Marcoleta, maglalabasan itong mga ebidensyang ito at mga pahayag. Naniniwala naman ang abogado na mas mapapabilis at matutuldukan ang usaping ito sa ilalim ng bagong liderato. Nagbabala rin si Lambino sa Senate Majority na manatiling alerto sa mga posibleng hakbang ng minority bloc upang mapalitan umano ang kasalukuyang liderato. Nauna nang inihayag ni Senate President Cayetano na sinusubukan umano ng minority bloc na makahikayat ng mga miyembro mula sa majority upang muling sumama sa kanilang hanay. Hindi talaga titigil yung grupo po ng minority ngayon ng mga senador na siyam lamang po sila kasi yung dalawa si Senator J.B. Ejercito at saka si Senator Mig Zubiri ay kumbaga independent sila ngayon, nag-abstain sila. So hindi natin alam kung saan sila papanig, kung magkakaroon ng balasan na naman po diyan sa Senado. Nakatakda ng mag-convene ang Senado bilang isang ganap na impeachment court sa darating na Lunes, Mayo 18 sa ganap na 3:00 ng hapon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Daniela Paulita, SMNI News.